Wasak ang puso ni Senator Amy dito sa nakalimutang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya noon. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang nakalimutang birthday message ni PBBM kay Senator Amy. Alam mo yung minsan may mensahe hindi dapat ilabas, pero kapag narinig mo, may isip mong bakit nakalimutan? Kasi ito yung mensahe ni PBBM para kay Senator Amy na inihayag niyo noon sa kanyang YouTube channel. Therefore, ihanda mo ang puso mo dahil habang pinapanood mo to, maiipit ka sa emosyon na ayaw mong bitawan. Pero sandali lang, bakit nga ba tila nakalimutan? Bakit parang may linyang di sinasadyang naiwan pero mas matindi pala ang kwento sa likod? Kasi noong sinabi ni PBBM ang mga salitang ito, hindi lang ito simpleng pagbati, hindi ito typical na happy birthday, ito'y pakiusap ng isang kapatid. Therefore, hindi mo mararamdaman ang bigat nito hanggat hindi mo naririnig ang mismong sinabi niya. Pakinggan natin. Babatiin ko lang ang aking ate, ang ating Governor, Gov. Amy, sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Amy. At sorry, pasensya na lang, walang babaeng hubad kasi hindi pumayag si Lise. Manang Ime, ikaw ay isang inspirasyon. Isang tunay na ate na aking itinitingala. Ikaw ang naging gabay ko mula nung tayo'y bata pa, magpahanggang ngayon. Hindi lamang siguro para sa akin, kung hindi para sa marami pang tao. Mula sa kaalaman mo, sa iba't ibang lengguwahe, tinuruan mo kami ng mga tamang pagbibigkas ng mga mahihirap na salita. Ginabayan mo rin kaming mga magulang na tamang pagpapalaki at pag-aaruga ng aking mga anak upang maiwasan ang hindi mga kanais-nais na bagay. Busilak at laging bukas ang iyong puso para sa ating mamamayan. At higit sa lahat, ipinakita mo sa amin na kahit ilang beses pa tayong bumagsak at mabunggo ng mga pangyayari sa ating buhay, ikaw ay nananatiling magpakumbaba at agad pumapang. Ate, Gov, Senador, Ime, happy birthday. Imagine this, si PBBM nakaupo, tahimik, huminga ng malalim, pero imbes na political line, ibang Marcos ang nagsalita. At dito niya binigkas ang linyang halos pumatay ng ingay sa buong kwarto. I just wish my sister, our governor, Governor Amy, a happy birthday. Sorry wala si Liza, kaya lang walang babae sa tabi ko ngayon. Pero ate, ikaw ang inspirasyon namin. You are my true sister, my life partner mula bata hanggang ngayon. Babatiin ko lang ang aking ate, ang ating Governor, Gov. Amy, sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Amy. At sorry, pasensya na lang, walang babaeng hubad kasi hindi pumayag si Lise. Manang Ime, ikaw ay isang inspirasyon. Isang tunay na ate na aking itinitingala. Ikaw ang naging gabay ko mula nung tayo'y bata pa, magpahanggang ngayon. Sa puntong yun, hindi politiko ang nagsalita, hindi bunso na umaharap sa ate. Pero hindi pa yan ang pinakamasakit. Nakangiti si PBBM. Yes, therefore, akala ng lahat biro-biro lang. Pero nang ipagpatuloy niya, ramdam mong may bigat na nakaipit sa dibdib niya. Not only for me, but for many others. Mula sa salita, sa iba't ibang lengguwahe, tinuran mo kami paano harapin ang hirap, paano pahalagaan ang pamilya, paano manatiling bukas ang puso para sa tao. Hindi lamang siguro para sa akin, kung hindi para sa marami pang tao. Mula sa kaalaman mo, sa iba't ibang lengguwahe, tinuruan mo kami ng mga tamang pagbibigkas ng mga mahihirap na salita. Ginabayan mo rin kaming mga magulang na tamang pagpapalaki at pag-aaruga ng aking mga anak upang maiwasan ang hindi mga kanais-nais na bagay. Busilak at laging bukas ang iyong puso para sa ating mamamayan. Hindi to scripted, hindi to pampabango. Ito yung mensaheng madalas hindi nasasabi ng kapatid na parehong malakas sa harapan ng publiko, pero pareho ring tao sa likod ng kamera. Tumigil si PBBM, nagbago ang tono, mas malumanay, mas totoo. Above all, tinuro mo sa amin na kahit ilang beses tayong bumagsak, bumangon pa rin tayo. At higit sa lahat, ipinakita mo sa amin na kahit ilang beses pa tayong bumagsak at mabunggo ng mga pangyayari sa ating buhay, ikaw ay nananatiling magpakumbaba at agad pumapang. Yung kwento ng dalawang Marcos, hindi bilang political giants, pero bilang mga kapatid na sabay humarap sa pagkatalo, sabay bumangon, sabay lumaban. At dito umabot sa rurok ang mensahe. The part na kung ikaw si Senator Amy, mapapatingin ka sa sahig para hindi mahulog ang luha. Ate, Governor Senator Amy, happy birthday. Ate, Gov, Senador, Ime, happy birthday. Simple, yes, pero doon mo maintindihan kung bakit masakit. Dahil kamakailan lamang, si Ate Amy ay nilaglag ang kanyang kapatid sa harap ng publiko. Isang masakit na pangyayari na alam kong pati ang Pangulo ay nasaktan sa bandang iyon. Pero ganun pa man, makikita natin dito ang pagmamahal
ni PBBM sa kanyang kapatid na may kasamang pagrespeto pa rin. At dito nabuksan ang mensaheng ito na alam mo na si PBBM kahit anong banggaan, kahit anong intriga, ate pa rin si Amy sa puso niya. At si Amy kahit malakas ang personalidad, may kapatid na hindi siya iniwan. Therefore kung may relasyon man sa politika na dapat respetuhin, ito yun. Totoong minsan ay may sigalo, pero nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay mag-ibigan. Ephesians 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kung isipin mo, ito mismo ang ipinakita ni PBBM sa atin niya. Hindi pagiging perpekto, pero nagpapakumbaba. Hindi politika, therefore pagmamahal. At ang pagmamahal na yun, kung marunong tayong magpatawad, mag-unawa, mag-angat, ay pagmamahal na unang itinuro ng ating Panginoon Hesus. Kaya sa dulo ng lahat, ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa Marcos siblings, kundi tungkol sa lahat ng magkakapatid na tinawag ng ating Panginoon Jesucristo na magmahalan, magtulungan at maging matatag para sa isa't isa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, maraming salamat po sa paalala na ang tunay na pagmamahal ay nanggagaling sa iyo. Turuan niyo po kaming mahalin ang aming mga kapatid sa dugo man o sa buhay, gaya ng pagmamahal mong walang kondisyon. Bigyan niyo po kami ng puso na mapagkumbaba, mapagpatawad at handang umunawa kahit may pagkakaiba. Naway ang bawat pamilya ay patuloy mong gabayan, paghilumin at pag-ibayuhin ang samahan. Paalalahanan mo po kami na ang aming Panginoong Diyos, gaya ni Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy, ay maaring kaming bumangon at magtulungan dahil ikaw ang lakas namin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.